We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya nga maghatod sa labing dako ug mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas ug live dinhi sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Alan Domingo. Nahulikam ang pagpangawa sa usa ka apartment complex sa Mantawi City kagahapon sa buntag sa nagbinugtong nga lalaki. Subay nini adunay pahimangno ang kapulisan sa katawhan aron kaligayang mabiktima. Ani ang live report ni Nico Sereno. Next. Yes lang, gibana ba ng mga 15,000 pesos nga balor sa mga sapatos ang nakuha gikan sa usa ka apartment dinhi sa Mandaue City. Butang nga dunay pahimangno ang kapulisan aron kalikayan kini nga mahitabo pagbalik. CCTV video kini nga kuha kagahapon sa usa ka apartment sa Dan Hernan Cortez, Barangay Kasuntingan. Yano ra ang pagsud ning usa ka lalaki sa apartment compound mga pasado alas 10 sa buntag. Misaka siya sa mga unit sa ibabaw nga bahin, nangita og tiempo. Sa iyang pagsakapa sa ibabaw, misuway ang lalaki sa pagbukas sa kwarto apan napakyas kini. Babantayang mipagawas sa gidala niya nga eco bag nga mo'y gigamit sa pagkuha sa mga sapatos nga nakabutang sa gawas. Muabot sa tulo ka mga rubber shoes ang nadala sa mong lalaki nga nagkantidad og moabot 15,000 pesos. Ang tag-iya sa apartment nga nakabase sa abroad, dali-dali nga mi-retrieve sa CCTV footage sa iyang property. Kinihuman gipahibaw sa renter sa nahitabo nga kawat. Kung kuan gyud nga murag nagchamba lang to siya ba nga isaka sa kanto sa taas kay diri siya niagi sa fire exit namo. Diri siya niagi isaka sa taas nangita siya so nakita to niya sapatos. Moto nga nasad sa ibang nga gamay sa tiyan gitangtang niya. Gi-report na sa mga otoridad ang insidente. Ang barangay pinaagi sa social media, mi-alerto sab sa mga tao sa maong suspitsado aron kalikayan nga sila mabiktima. Ako na sa lingon niya pagbantay gyud mong maayo, kanya naka-blatter na yan. Matud sa Mandaue City Police, nagpadayon pa ang ilang pakisusi sa maong insidente. The MCPO will exhaust all means to identify the culprit ng ato ang mga valuable items ato agyon na siya nga ihipos, and before ta mo gawas sa ato ang panimalay ato asad pod nga i-make sure nga ang ato ang mga portahan, bintana nga wala gyud tay mga valuable items na nakasira siya kung mahimo double or triple lock. Kundi kuno kalikayan lang nga may mabilin sa balay, kung mulakaw gyud kuno ang tanan nga mga tagbalay, mas maayo gyud kuno nga siguradoon nga natrangkahan ang ilang panimay o baka itugyan sa mga kasilinganan aron kalikayan kini makaso sa pagpangawat. Alan? Okay, salamat Nico Sereno. Sa mga nagplanong mag-beach sa Lapu-Lapu City karong weekend, gilauman ang paghuot sa dagan sa Tapiko sa Dakbayan. Nunod sa duha ka adlaw nga pagpahigayon sa usa ka international triathlon event. Si Luan Mirondina sa report. Mas mabatyagan ang paghuot sa dagan sa Trapiko karong Domingo tungod kay modagan man sa 10 ka oras ang triathlon event. Sugod sa alas 4 sa kadlawon sa Abril 21, wala nay mga sakyanang tugutang makaagi sa Punta Engaño gikan sa Sitio Mangal hangtod na sa iskina sa traffic light sa Barangay Mactan, lahos sa Marigondon hangtod sa Utlanan sa Suba, Panas. Kay may mga dapit usab sa Cordova ug Talisay nga maagian sa buong triathlon event, synchronize ang pagsira sa maong mga daan hangtod na sa
alas 2 sa hapon. Hinuon ang dan nga maagyan sa bike race mamahimong mabuksan na sa alas 12 sa udto. Sukad sa Abril 11, aduna nay 1,343 ka mga athletes ang nagparehistro gikan sa 54 ka mga nagkalain-laing nasod. Kadto lang area nga kaya na to pa labangon nga labi nagway bike. Pwede rin siya. Pero kung nagsugod na gani ang bike, di kita pwede magpalabang. Bisag tao gani, delikado kayo. Samtang did-ana sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kon City Toda karong Domingo, Abril 29, ang mga truck nga makaagi sa Cebu South Coastal Road padung og gikan sa dakbayan sa Sugbo. Mato ni Joy Tumulak, pangu sa City Toda nga sugod sa alas 5 sa kadlawon. Hangtod sa alas 12 sa udto, sirado na ang Cebu South Coastal Road. Hinuon, abli ang southbound lane sa CSCR habig sa Talisay City nga himuong two-way lane. Uban ni Marlon Melgazo o Cleofer Lumayag, Luan Mirondina. Balitang Bisdak. Sunog ni Old Boss sa Bukirang Bahin sa lungsod sa San Fernando. Niadto Miyerkules gabi, ipahibaw ni Senior Fire Officer 1 Stephen Villanueva ang Chief Investigator sa San Fernando Fire Station. Inadawat nila ang alarma sunog alas 8:20 sa gabi. Gisa nila sa first alarm alas 8:27 sa gabi. Gisa sa San Fernando Fire Station sa fourth alarm pag alas 9:29 sa gabi. Matod ni Villanueva nga na-fire out ang sunog pag alas 11:05 na sa gabi. Yang ko ni Villanueva nga nalangan sila sa pagpaong sa kayo tungod kay nimutang ang sunog sa Pikas Bukid. May gilapdon usab ang luna nga maabot sa 3 hektaryas. Mga kugon nga nalaya mao ginamoy sa kayo. Hangtod karon padan nga gisusi sa San Fernando Fire Station ang hinungdan sa pagsilaom sa kayo. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Anti-drug operation sa usa sa lungsod dito sa Leyte. Usang patay, samtang patay nga lawas usab sa mananagat dito sa Northern Samar, Napalgan. Ang pipila ka mga panghitabo dito sa Eastern Visayas atong sayran, pinaagi nining report. Patay ang usa ka lalaki atol sa drug buy-bust operation sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency sa Barangay Baleri sa lungsod sa Tunga sa Leyte. Ang suspetsadong 51 anyos nga mulupyo sa nahisgutang barangay giingon nakigpinusilay sa mga otoridad. Naigo ang suspect sa laing-laing party sa lawas. Samtang nasikop usab ang 5 ka mga tawo ug nasakmit kanila ang gituwang shabu nga mobalor sa 136,000 pesos. Nasakmit usab gikan kanila ang cellphone, armas ug drug paraphernalia. Mula bangta sa laing lalawigan sa Eastern Visayas didto sa San Roque Bay sa Barangay Lawang, Northern Samar. Patayng lawas sa usa ka gilang 63 anyos nga mananagat ang napalga na lang nga patay sa sulod sa iyang bangka. Base sa investigasyon sa kapulisan nga kagahapon sa sa buntag na matikdan sa usa ka residente nga adunay bangka nga napautaw-utaw sa laod. Laing residente usab ang nakakita nga adunay patayng lawas nga daw nag-ubo na ug mao na ang nipahibaw sa otoridad. Pinaagi usab sa pag-abag sa ubang mananagat, nabitad pa dong sa baybayon ang bangka. Walay nakitang bunog o unsa man sa lawas sa mananagat sa paghiling sa doktor base usab sa kapulisan. Kauban si Clans Gabutin, Mark Regia Abella. Balitang Bisdak. Dulaan sa 2,000 ka mga trabahante sa MAPS ang nawadaan og trabaho human usa ka dakong garments factory ang hingpit ng mihunong sa operasyon. Samtang usa ka wire harness company nagpatuman usab og retrenchment program hinon karong adlaw usa ka dakong local and overseas job fair ang ipahigayon dinha sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Si Ron Mirondina sa report. Endorsement letter nga gipada sa usa ka wire harness company sa MEPS ngadto sa Public Employment Service Office sa Lapu-Lapu City, gipasukip niini ang listahan sa 28 nila ka mga trabahante nga apektado sa gipatumang retrenchment program sa kompanya. Mismo ang HR officer sa naasong wire harness company ang mitunol sa SWAT ngadto kang Peso Manager Kim Francisco sa panghinaot nga mahatagan og financial assistance ang ilang mga apektadong trabahante. Due to the current adverse economic condition that the company is undergoing. So, nag-apply sila og retrenchment.
Hinuon matod sa PESO manager misubay man sa insaktong proseso ang maong kumpanya o wala usay mga trabahante sa nasoy kumpanya ang mireklamo. Samtang moabot usab sa 1,800 ka mga trabahante sa usa ka dakong garments factory ang nawadan og trabaho human hingpit nga mihunong sa operasyon ang maong kumpanya. Abril 30 ang katapusang adlaw sa ilang trabaho, apan Abril 1 gihatag na ang ilang last pay. Ang naasoing kumpanya mipahibaw na sa PESO Lapu-Lapu kabahin ini apan wa pa sila makaduso og kopya sa ilang endorsement letter diin nasukip ang tanang apektadong trabahante. Subay niini, moabot na sa 9,162 ka mga trabahante sa MEPS ang nawadan og trabaho sukad niadtong tuig 2023 human mipatuman og retrenchment, restructuring ug redundancy program ang 22 ka mga locator sa MEPS. Samtang unom ka mga locator sa MEPS ang hingpit ng mihunong sa operasyon. Duha ka higayon ang gisuwayan sa RTV Balitang Bisdak, pagkuha ang habig sa PEZA apan nagdumili kini pagluwat og pamahayag. Matod sa PESO manager sa Lapu-Lapu City nga gawa sa paghatag og endorsement ngadto sa DOLE 7 ug DSWD 7 bot usab nilang makatabang sa paggiya sa mga apektadong trabahante. Para maka-appeal mi sa jury sa ilang payout, no? We can also share our programs and services available para sa mga displaced workers. Hinuon karong adlaw, nagpahigayon og usa ka dakong local ug overseas job fair ang PESO Lapu-Lapu di nagtanyag kini og 4,706 ka mga job vacancies sa mga local companies, samtang 3,852 ka mga kahigayunan usab sa trabaho abroad. Lakip sa mga nangindahay nga makatrabaho ang pipila ka mga trabahante sa MEPS nga nawadan og trabaho. Si Maricar Rigala nga production worker kaniadto sa usa ka locator sa MEPS kansang produkto mga automotive electrical systems buot nga musuway og laing trabaho. Nagkuan kung laing nga opportunity ba. Like anang maka-try ko og apply call center then although po ko ka-experience sa call center. Samtang si Lindel Amigable nga merchandiser sa usa ka garments factory nangita og mga oportunidad nga mohaom sa iyang abilidad ug kasinatian. Office staff kanang line lang sa ako ang previous job, like purchasing or merchandiser. Usa ka special lane ang gimuntar sa PESO Lapu-Lapu alang sa mga na-displaced nga mga trabahante. So that we can facilitate, no, ma-fast track na to ang ilang pagpang-apply, knowing na these displaced workers, doon na sila itaas nga kasinatian sa pagpanarbaho. Samtang gidasig ni Attorney Car Ariola, OIC Regional Director sa Department of Migrant Workers, ang mga buot manimpad sa laing nasod nga mas maayong sa mga lehitimong job fair mga apply. Sa naasoy job fair, mga land-based jobs sa Middle East, Europe ug Asia ang gipangita sa mga misalmot nga mga special recruitment agencies. Mao ni ang mga nindot kayo nga mga avenues, no, nga mag-join ta og job fair, mag-apply ta sa mga legitimate recruitment agencies para ang mga aplikante maka-assure nga legitimate ang trabaho, nya dili sila ma-scam. As of 1:30 PM karong hapon, 71 na ang mga na-hired on the spot sa mga local companies ug unom sa mga kompanya abroad. Usa sa mga na-hired on the spot, displaced worker kaniadto sa MEPS. Dulan sa 600 ka mga aplikante ang midagsa sa naasoy job fair. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Gilangkan sa usa ka sugpuanon ang number 1 spot sa baguhay lang na human nga Physician Licensure Examination 2024. Kauban niyang mibasar ang iyang asawa nga usa sa iyang inspirasyon uban ang ilang anak sa kalampusan ngayang naangkon. Ilailahon nato siya og ang institusyon diyan siya nahulma pagkadoktor. Pinagi ni report. Siya si Dr. Christopher Nino Duane Kamay Mendoza sa Matias H. Asnar Memorial Medical College. Ang nilangkat sa top 1 sa Physician Licensure Examination siyang 89.25 rating. Siya lang ang bugtong sugbuanon nga nakasulod sa top 10. Diin siya ang nag-number 1. Dili makatuo si Dr. Mendoza nga siya ang top-notcher sanglit na kasinati siya o kalisdanan atol sa pag-take niya sa examination.
Wala gihapon sir. Mura gihapon nagdamgo bitaw. No? Pagmata nako ganinang buntag, mura gihapon wala. No? Ang board exam ang good for me. Dili ra siya test of academics, no? It is more of a test of character, test of your well-being bitaw during the examination. Walay kabutangan sa kalipay ang subuanong tatnasher tungod kay kauban niyang nipasar sa PLA. Ang iyahang kapika sa kinabuhi nga si Dr. Glenit Aldanica Alboro Mendoza nga iyang inspirasyon uban usab ang ilang anak nga gihalaran nila sa ilang kalampusan. Dako usab ang ilang pasalamat sa iyahang mga ginikanan, igsuon og mga higala og mga kauban sa simbahan sa SDA nga all-out support sa iyahang pagkabot sa Tingusbawan. O ginang main nako nga driving force na akong anak, akong wife and my parents. I'm Mami Glenette Aldanica Alburo Mendoza and hi Gavo who's watching also. Gihatagan usab og gibugaton ni Dr. Mendoza ang iyahang mga magtutudlo nga nag-umol sa iyahang kinaadman nga naghatod kun asa siya karon. Dako usab kaayong garbo sa kinatibuk ang eskwelahan nga subli silang nakakuha sa unang dapit human sa gihulagway nilang 7 years of drought sa topmost position. May niton siyang gi-welcome sa mga opisyal sa Maham pagbalik niya sa ilahang alma mater. He never failed us. He never failed himself. Actually, siya man ang kalaban siyang sarili. No? It was not us. We are just there to guide him. We are acting as a second parent. Dwayne, thank you very much for giving honor to Maham. And I already predicted that you will place in the board exam. When you were my student in Pharma, I know. Sa kalampusan nga iyahang naangkon, priority ni Dr. Mendoza ang pag-alaga sa katawhan dinhi sa nasod o sa iyahang pamilya. Samtang gusto ni Dr. Mendoza nga ipaambit usab niya ang iyahang kaybaw ngadto sa matinun-an sa ilang alma mater kung hatagan siya og kahigayunan diin on the spot usab siyang gitanyagan sa eskwelahan. Thank to the Lord for His grace and His mercy and His love, no, towards the family, not only to me, to my family, to my second family. Secondly, I would like to thank again the school, no, for giving me this opportunity. I would have not studied medicine, no, if it were not for the scholarship. The whole faculties were elated, were overjoyed, and you can see the students when we were passing, coming here to the office, they were all happy. Congratulations, Dwayne. We are Maham. We are number 1. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Laing disgrasya sa Mandaue City ang nahulikam. Buha kini sa CCTV sa Barangay Upao. Kontan awon kining driver sa motorsiklo may aksyon pag-overtake. Apan misarasay dihang adunay gikasugat. Nalamba o nalabay gyud ang rider sa motor nga daling nakalingkod hinoon human sa insidente. Natimingan usab nga dunay nag-standby nga ambulansya sa duol maong niresponde ang ilang personnel. Ang video nga gipost sa social media sa Barangay Upao nagpahimangno sa mga motorista nga magmatngon gyud sa kalsada sa ilang pagmaniho aron malikay sa disgrasya. Duha ka mga delivery boys sa usa ka courier company naangol human malimbuwan ang gimanihon nilang motorsiklo. Nasayran ang duha mag-vlog unta gingong gibadlong pakinis sa kauban apan uwahi dihang naumod ang duha human matumba ang gisakyan ng motor. Natambalan dayon ang ilang mga pangos sa mga niresponde daha sa Siquijor Provincial Disaster Risk Reduction and Management Rescue. Samtang ang truck de karga usab misimang og milahos sa kanal human milihay sa duha ka autong giingong naglumbanay. Wa ra matala sa Siquijor Police Station ang duha ka insidente apan awhag ni Police Staff Sergeant Dennis Batlag sa Siquijor Police Station nga angayang magmatngon sa pagmaniho ug mutuman gyud sa lagda sa trapiko. Mga kapuso, magsugod na ang bagong proof of purchase promo sa GMA. Ang kapuso big time panalo, mamalitay man o tag-iya sa sari-sari store, mamahimo nga magpadala og entries og adunay kay gayunan kamudaog og dakong premyo kapin 8 milyones pesos ang ipanghatag alang sa maswerteng mga mamalitay ug store owners sa Grand Draw. Usaw-sab sa mga angayang atangan ang dance music video sa network promo kauban ang mga maayong atleta gikan sa matunghaan ug universidad nga miyembro sa NCAA
Karong Abril 27 na, opisyal nga magsugod ang pagpanawag sa increase nga mulanat hangtod sa Hulyo 5, 2024. Mag-amping sa fake news, fake Facebook accounts o scam text. Tutok lang sa GMA o bisitaha ang official Facebook page. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Isa sa red alert ang status sa Visayas Power Grid. Buot pasabot, mas daghan ang ginaumang demand sa kuryente gikan sa produce karon nga capacity. Usa kay diskarte sa mga tao aron makadaginot sa kuryente. Kini ato ang pakisaran pinagi sa report ni Nico Sereno. Sa advisory karong hapon, gipahibaw sa National Grid Corporation of the Philippines ang pag-upgrade sa estado sa Visayas Grid. Gikan sa yellow alert sa miaging mga adlaw, na isa ngadto sa red alert alauna karong hapon hangtod alas 8 sa gabii. Pasabot sa NGCP, mitaas ang forecasted demand sa Visayas ug Mindanao itandi sa available capacity. Gitumbok nilang rason kay dunay 18 ka mga power plants nga naka-forced outage ug dunay napo nga nagdagan sa derated o mas ubos nga capacity. Sa Barangay Gizo sa Mandaue City, nabantayan namong nag-standby sa gawas sa ilang mga Pinoy-anan kining mga residente. Lain-lain ang pangidaron, mahamtong ug mabata man. Ang uban sa ubos sa kahoy aron mas landong taliwa sa grabing kainit. Duna sa ilawom nga sa trapal nagpabugnaw. Mas maayo kunong sa gawas lang una magtambay, hayahay pa di pa gyud magsigig gamit sa electric fan sulod sa Pinoy-anan. Ano naman sa gawas nagpuyo kay ang init man sa sod. Narami diri gawas tambay. Mas hayahay diri. Hayahay. Ang pamilya ni Ruel Lauron nagdaginot sab og kuryente karong panahona. Ang kaniadto kuno nila nga bayronon mas midoble pa. Maong sila sab kanunay misiguro nga makadaginot. Ang kanarang magabi amon lang patyon suga nga kining TV di mo pasaldaon, limitado lang among gamit sa kuan niya. Ang NGCP mipagawas og tipid tips sa kuryente alang sa mga tao karong panahona. Sama sa kanunay nga paglimpyo sa ventilador aron mas kusog ang buga sa hangin. Angayan kuno nga batasanon ang wais nga paggamit kay makalikay na sa brownout menos gastos pagyon. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Dili lang ang tanaman sa mga kawayan ang makitaan sa Antipolo. Apan diniusab, madunggan ang mahuni gikan sa tugtong sa mga bamboo instrument. Ano yung report? Gikan sa Metro Manila, bisita sa grupong YMCA Manila Gold Triangle Club ang Carolina Bamboo Garden sa Antipolo City. Ang ilang katuyuan aron suwayin ang pagpatugtog sa bamboo organ nga makitaan lang sa Bamboo Museum. Ang bamboo organ napakaganda at authentic talaga at saka first time to see a real bamboo organ. Human malingaw sa pagtukar pinaagi sa bamboo organ, gipabilib usab sa YMCA Himig Kawayan ang angklang ansam, pinaagi silang pagpatukar sa angklong. Usa kini kay Indonesian musical instrument nga gihimo gamit ang kawayan. Ang matag angklong instrument makamugna og tono sa usa ka musical note. Pampahaba ng buhay, bawas stress. Music is the language of the soul and this is part of our language. Playing together, expressing ourselves, makes us happy. Ang galing nila. Talagang very interesting. Actually, sabihin ko naman, mag-produce na kami ng mga angklong. Matod sa tagduma sa Carolina Bamboo Garden, gusto nilang ipakita nga ang kawayan dili lang gamit alang sa arte ug kultura, apan mamahimo usab nga magamit sa pagmugna og huni sa musika. Nagkakanta kami rito ng bamboo seminar twice a year, March saka October, para malaman nyo kung ano pa yung ibang kahalagaan ng bamboo. Kauban si Rod Prado, Mark Reggie Abella.
Balitang Bisdak. Walay nasigbatan nga weather disturbance sa Ugawa sa Philippine Area of Responsibility. Gumikan nini dakong bahin sa nasod ang makasinati ug maayong panahon. Nagpadayon usab nga nakapikto ang ridge sa high pressure area. Sa dato sa Metro Weather, ubos ang posibilidad sa pag-uwan apan bisan pa man ini. Mag-alerto gihapon mga kapuso kay posibleng masinati ang mga localized thunderstorms. Samtang makita ninyo kining episode sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede usab ninyong mabisita ang among official YouTube channel, GMA Regional TV, o i-click ang subscribe button alang sa labing init nga balita gikan sa mga rehiyon tungod sa GMA Regional TV. Local news matters. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Maayong hapon mga kapuso, happy weekend.